And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kabatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga mga kabatid, nako po, Senator Bato de la Rosa mga kababayan, halos lamunin ng buhay, no? Itong si Mary Ann Maslog kahapon mga kabatid sa nangyaring hearing dyan sa Senado. Kasi nga mga kababayan, according to Senator Bato de la Rosa mga kabatid, ay meron di umano siyang natanggap na isang intel report na kung saan mga kababayan ito ngang si Maslog ay inutusan ng Malacanang para papirmahin, no, itong si Alice Go sa isang affidavit na magdidiin, no, kila former President Duterte, kay Senator Bongo, dito nga kay Senator Bato de la Rosa at kay General Karamat na sila di umano ang isa sa mga personalidad dito sa Pilipinas na nasa likod mga kabatid ng illegal na operasyon ng Pogo dito sa loob ng ating bansa. And dahil nga dyan mga kababayan sa paulit-ulit yang sinasabi kahapon ni General Bato, no, sa hearing, ay na-realize ko lang mga kabatid, ano, yung sinabi ng isang lehitimong vlogger dati, no, I think 2 months ago, na meron di umano mga kababayan apat na senador na nakaupo dyan ngayon sa Senado na protector di umano mga kabatid ng Pogo dito sa Pilipinas. Naku po. And maya lang mga kababayan, babalikan natin yung sinabi na yan ng vlogger na yan. Kasi legit talaga yung information mga kapatid. At para bang nagsisync dito sa mga pinagsasabi ni General or ni Senator Bato kahapon sa hearing dyan sa Senado. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at magbibigay ako ng aking mga sariling opinion after sa video na to. Ipinasight in contempt ng Senado si Mary Ann Maslog na isa sa kinasuhan kaugnay sa textbook scam noong 1998 at iniuugnay ngayon kay dismissed Bamban Mayor Alice Go. Nakatutok si Rafi Tima. Humarap sa pagdinig sa Senado ang nagpakilalang si Jessica Francisco na tumulong umano sa pagpapasuko kay dismissed Bamban Mayor Alice Go noong panahong nagtatago ito. Nagboluntaryo raw si Francisco dahil kilala niya si Atty. Stephen David na abogado ni Go. Pero tanong ng mga senador, bakit tuloy pa rin ang pakikipag-ugnay nito kay Go kahit nung nakakulong na ito sa PNP Custodial Center? Sinamahan pa umano siya sa loob ni PNP IGOIC Police Brigadier General Romeo Macapas. Ang sabi ni Ma'am Jessica, mayroon si Alice i-reveal na informasyon vital sa kampanya natin. Ano yun? Kampanya. Ano yun? Informasyon na yun? Ano? Anong vital information? Sige. May mga involved pa na malalaking tao. Yun na! Sabi niya. Yun na! Yung pangalan ni President Duterte, pangalan ko, pangalan ni Bongo, pangalan ni General Karamat, na i-implicate doon sa affidavit na hinahanda ni Maslog. Yun na! Sabi ng mga senador, si Francisco ay So kung makikita natin dito mga kababayan, ano, wala pa namang binabanggit na pangalan itong si Maslog at itong si General Macapas, no? Pero itong si Senator Bato mga kabatid, masyadong advance at nasa defensive mode na kaagad siya mga kababayan. No, na di umano sila na yung tinutukoy dito mga kabatid, no? Na sinasabing vital information patungkol nga dito sa mga malalaking taong involved sa operasyon ng illegal na Pogo dito sa Pilipinas, no? And ito na 'yan mga kababayan. Ito yung sabi ng vlogger. At ang vlogger na ito mga kabatid, ano, si Mayor si Attorney Toto Kausing. Isang ito po yung tawag nito, abogado mga kabatid ni Percy Lapid, no, yung broadcaster na pinapatay ng di umano ni former President Duterte. According doon sa kanilang claims mga kababayan, na kung saan si Bantag, no, si Bantag po mga kababayan ang isa sa tinuturong utak, no, para
paslangin itong si Kaper Silapid na siya naman di umano'y utos ni former President Duterte. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Magnanakaw si Mr. Lito Lapid. Kaya hindi po malayo na si Lito Lapid talaga ay talagang protector ng Pogo. Kasi malaki po, isisiwala to, napakalaki ang kinikita nila sa Pogo. Kaya napakalaki, basta nila hindi kayang tanggihan ang pera na inaalok, sasabihin ko sa inyo. At 4 na senador ang involved dito. Okay? Ang isa dyan, iatag ko na, ang isa dyan si Lito Lapid. Ganun lang kasimple. Pero hindi ko... So dito mga kababayan, dito ko napagtanto mga kapatid, no? Actually itong video na to, I think, kailan ba to? 3 months ago mga kababayan, ano? So sobrang tagal na. Ngayon mga kapatid, dahil dito sa paulit-ulit na claim ni Senator Bato mga kababayan, kahapon nga sa hearing, no? Na di umano sila ang tinutukoy doon sa vital na information na gustong sabihin ni Alice Go. Napagtanto ko tuloy mga kabatid, no, na baka nga tama, no? Baka nga totoo mga kababayan na involved talaga sila sa operasyon ng illegal na pogo dito sa Pilipinas. Kumbaga sa analyzation ko mga kababayan, siguro napagtanto na nila, no, na malapit na silang ma-corner, malapit na silang mabuking. Kaya ang ginawa niya mga kabatid, inunahan na niya. Para kung sakali man mga kababayan, no, mailabas itong vital information na ito at mabanggit sila mga kabatid, pwede nilang sabihin na gawa-gawang statement lang yan, no? Gawa-gawang statement lang yan na para palabasin, no, para sirain kami, no, para sirain yung aming pagkatao, no, dahil gusto kaming gusto kaming durugin ng administrasyon. Kasi nga mga kapatid, kung titingnan mo yung kanyang statement kahapon, di umano inutusan itong si Maslog ng Malacanang. So diyan pa lang mga kababayan, no, in preparation na ito na kung sakaling magkabukingan mga kabatid, no, pwede nilang i-address ito sa Malacanang, no? Kagagawa ng Malacanang 'yan. Kasi pinapirma nila si Alice Go na involved kami, no? Pinapirma nila si Alice Go sa isang dokumento na magdidiin sa amin na involved kami sa illegal na pogo. 'Di ba? Ganito lang kasimple kasi yan mga kabatid, no? Ganito lang kasi kasimple yan mga kababayan. Kung malinis kang klaseng tao, no, hindi ka magre-react ng ganyan. At kung may na-receive kang information, no, na sinasabi, gaya ng sinasabi ni General Bato na Class A information daw, dapat mag-aantay ka muna na idawit kayo. At tsaka mo yan sasabihin. Tsaka mo yan ibubulgar. Na expected na namin na idadawit nyo kami. Kasi naka-receive nga ako ng information, ng Class A information na ikaw, Maslog, inutusan ka ng Malacanang para idawit kami ni former President Duterte. 'Di ba? Ganon dapat mga kapatid. Pero hindi ganyan ang nangyari kahapon. Wala pa ngang pinapangalanan mga kababayan, no? Wala pa ngang binabanggit kung ano ba ang posisyon nitong mga malalaking pangalan na ito, no, sa gobyerno. Pero itong si Senator Bato de la Rosa, nauna nang magbanggit mga kapatid ng kanilang mga pangalan, no, na di umano sila ang tinutukoy doon sa sinasabing vital information. Sila daw ni President Duterte, ni former President Duterte, ni Senator Bongo, at ni siya at si General Karamat. And ito ba mga kababayan, dahil sa pagbanggit ni Senator Bato mga kapatid sa kanyang pangalan at sa pangalan ni Senator Bongo, no, napagtanto ko na tama yata talaga itong si Atty. Tuto Kausing na may mga senador nga
No? At ang isa sa mga pinangalanan nga ni Atty. Toto kausing mga kababayan ay si Lito Lapid. Ngayon, dahil binanggit ni Bato mga kababayan, yung kanilang pangalan dalawa ni Bongo, no? May possibility na isa sila doon sa 4 na binabanggit ni Atty. Toto kausing mga kabatid. No? Isa sila sa 4 na senador na protector di umano ng Pogo. Ang tanong, imposible bang mangyari yan? Ang sagot mga kabatid, base lang sa aking analyzation to sa personal ko lamang na opinion, hindi imposible yan. Oh. Bakit kamo? Unang-una, sino ang nag-legalize ng Pogo sa Pilipinas? Or sino ang nagpapasok ng Pogo sa Pilipinas at ginawa itong legal? Sino? Si former President Duterte. Oh. Di ba? Si former President Duterte, mga kabatid, na siyang kaalyado nila Senator Bato de la Rosa at ni Senator Bongo. Idagdag mo pa yung mga balita, no? Na ang Davao nga nagiging daanan ng mga puganting inchik, 'di ba? Yung tawag nito, yung big boss ng Pogo sa Porac, Pampanga, sa Davao nag-attempt dumaan palabas ng bansa para tumakas. Oh. Idagdag pa natin dito yung katotohanan na isa sa tinuturong tawag nito, involved sa operasyon ng illegal na Pogo sa Pilipinas, itong si Michael Yang, no? Na siya namang presidential advisor ni former President Duterte dati, 'di ba? Makikita natin mga kabatid na hindi nalalayo yung kanilang mga sarili, no? Dito sa issue ng illegal na Pogo. 'Di ba? And itong sila Bato de la Rosa, mga kababayan, Senator Bato de la Rosa, itong si Bongo, isanggang dikit ni Digong yan eh. Oh, i-apply pa natin yung prinsipyo mga kabatid na tell me who your friends are and I will tell you who you are. 'Di ba? Makikita natin talaga dito mga kababayan, no, na may possibility na involved nga kayo sa issue ng illegal na Pogo. Kanya nga lang, no, gusto nyo lang idamay ang Malacanang. No? Gusto nyo lang idamay ang Malacanang. Kaya ngayon, no, bago mabuking ang lahat, gumawa ka na ng eksena. Oh. Gumawa ka na ng eksena na di umano itong si Maslog inutusan, no, para idiin kayo, 'di ba? Nang sa ganon, pag dumating ang punto na magkabukingan na, pwede nyo itong gamitin, no, bilang defense mechanism ninyo na di umano kagagawa ng Malacanang yan. Kasi ganito, meron silang inutusan, no, na papirmahin si Go para idawit kami. Di ba? Kasi nga kahapon wala pa namang binabanggit na pangalan, Senator Bato. Pero yung actions mo masyadong obvious eh. No? Masyadong obvious. 'Di ba? Gusto mo talagang isingit yung narrative mo, no? Na Malacanang ang may kagagawan, no, nitong mga bagay na ito dahil gusto kayong idiin ng Malacanang. 'Di ba? And napakadali para sa inyong gawin 'yan. Kasi nga kinakalaban niyo si Marcos eh. 'Di ba? Kinakalaban niyo si President. Ito guys, hindi naman sa sabihin yung pro Marcos ako ha. Hindi, ina-analyze ko lang yung mga bagay, mga kabatid. No? Tinitimbang lang natin. 'Di ba? Na pwede nga, no, bago magkabukingan ang lahat,
gumawa na sila ng kanilang pwedeng gawing defense mechanism kung sakali mang magkabukingan na. At ano yon? Yan nga, na itong si Maslog inutusan ng Malacanang. Kaya kahapon mga kabatid, talagang pinagdidiinan niya ang Malacanang mga kababayan. Pinagdidiinan niya ang Malacanang, dinadawit niya ng paulit-ulit yung Malacanang mga kabatid. No, paulit-ulit talagang sinasabi ni Bato na ikaw inutusan ka ng Malacanang. Oh. Tingnan niyo to dito ang party na to mga kababayan Tingnan niyo ang mga facial expression, yung gigil ni Bato dito, makikita niyo Makikita yun talaga mga kabatid. Tingnan niyo. Don't think I have the right po kasi hindi po ako sure. No, it's not a matter of it's true or not. Gaya ng sinabi ko. Thank you. Akusasyon ni Senador Bato de la Rosa, ginagamit si Maslog ng anyay taga Malacanang para ituro sila ni na dating Pangulong Duterte bilang may kinalaman sa illegal na pogo. For the record, meron kong informasyon na you are being used para papirmahin si Alice Go ng affidavit. Affidavit na magtuturo na si President Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato, si General General Karamat ay nasa likod ng pugo. Merong tao from Malacanang nag-uutos sa'yo. Meron akong information. I can pin you down, my God. Diba? Hinihinga namin ng pahayag ang Malacanang. Diba mga kapatid? Yung gigil niya nandun No? At pinagdidiinan talaga niya yung statement niya mga kababayan. Nandi umano, meron nga siyang na-receive na information. No? Kasi nga mga kababayan, gusto niyang i-drag dito mga kapatid, yung Malacanang. In preparation to mga kabatid, sa analyzation ko lang, in preparation po ito mga kabatid, no? Sa nalalapit na pagka-booking kung sino nga ba itong mga official na ito na involved sa Pogo, no? Na protector sa Pogo. 'Di ba? In preparation yan doon mga kababayan, na kung sakaling lumabas ang mga pangalan nila, may gagamitin nila itong defense mechanism mga kabatid na kagagawa ng Malacanang yan para idiin kami. Di ba? Basic. Hindi naman sa kinakampihan natin hindi naman sa parang dahil loyalista ako o whatsoever. Hindi ako loyalista ni Marcos mga kababayan. No? Hindi ako loyalista ni Marcos. Kanya tingnan kasi natin ang realidad mga kabatid. Maniniwala ba kayo na hindi involved or walang kinalaman si former president dito? Siya nagpapasok nito sa Pilipinas Dahil akala niya, no? Pwedeng kumita dito ang Pilipinas sa Pogo. No? Dahil sa malaki di umano yung buwis. Galing kay Digong yan. Si Digong mismo nagsabi niyan. Na kaya niya pinapasok ang Pogo dahil nakikitaan niya ito ng malaking income. Tapos sasabihin niyo, walang kinalaman si Duterte dyan. Ano yung tanga-tangahan lang? Di ba? Tanga-tangahan lang? Sabi ko, wala Dahil sa ginawa ni Bato de la Rosa, mas lalo tuloy para sa akin sa assessment ko, mas lalo tuloy na naging obvious mga kabatid na baka nga involved talaga sila. No? Involved talaga sila. Baka lang, no. Hindi ko kiniklaim na involved sila, baka lang. No. Baka nga involved nga talaga kayo. Kasi yung mga ganitong galawan, kitang-kita ko na to Hindi naman sa nagmamarunong tayo, pero kitang-kita ko na to mga kabatid. Inulit-ulit niya ng makailang beses yan mga kababayan yung sinasabi niyang inutusan itong si Maslog ng Malacanang, no. Para para ma-highlight talaga mga kabatid, no, yung Malacanang, yung involvement ng Malacanang dito. Kung saan mga kababayan, kung tutuusin, wala pa namang binibigay na hint itong si
Macapas, no? Patungkol dito sa vital na information na di umano galing kay Alice Go. And ito guys makailang beses ding i-deny ni Macapas yan, no? Na yung hinala, no, yung information na meron si Bato, no, ay hindi daw totoo yan. Pero anong ginawa ni Bato, mga kababayan? Inulit-ulit pa rin niya, mga kapatid. Inulit-ulit niya para lang i-emphasize, mga kababayan, no, na involved ang Malacanang. Para just in case, no, pagka nagkabukingan dito, pwede nilang sabihin na luto, no? Luto. At gawa-gawa lang ito ng Malacanang para patiklupin sila. Oh. 'Di ba? At sasabihin na naman nila sa dulo niyan, pamumulitika. Kaya na umusga, mga kapatid. No. Kaya na umusga. Ganito yung assessment ko dito sa ginagawa niya At dahil dito sa kanyang pagiging mabunganga kahapon, mga kababayan, mas lalo tuloy nabigyan ng linaw, no? Na tama nga yung claim ni Atty. Toto Causing na mayroong mga senador. 'Di ba? Kasi binabanggit niya yung sarili nila na di umano involved sila sa Pogo. No? At the way na mga twiran si Bato kahapon, the way na sabihin niya mga bagay na yan, nasa nasa defensive position siya no? Alam mo yun, napaghahalataan oh. Nagagalit ka na, wala pang binabanggit na pangalan dyan 'di ba? Ay nako. Anyway, mga kapatid, hanggang dito na itong video na ito, no? Kung nagustuhan niyo po ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe. Comment kayo dyan, mga kababayan, no? Comment kayo dyan ng inyong mga opinion. Basta ako, opinion ko lang to, no? Hindi ko sinasabing tama ito, no? Base lang naman ito, mga kababayan, sa aking assessment, no? Kung paano ko ba naiintindihan yung mga nagagawa ni Senator Bato kahapon. No, ulitin ko, mga kapatid, wala po tayong pinagbibintangan dito. Analyzation lang po ito. Na baka nga, involved sila. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel, mga kapatid. No, hanggang dito na lang. Adios.